Yari ka rito, BBM. Troll army ni BBM, booking na. Totoong may troll army si Marcos. Papakita ko, hindi po ako may sabi niyan. Eto, pag-usapan natin. Troll army ni BBM, yari ka, booking. Nabuking ang umano'y malisyosong paggamit ng ChatGPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tanco. Ang goal, siraan daw si VP Sara noong eleksyon. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Ban na ng OpenAI ang Philippine ChatGPT accounts na napapabalitang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutuligsa naman kay Vice President Sara Duterte. Ayun, maliwanag, di ba? Merong ChatGPT na pinopondohan ng isang bilyonaryo. Ano tong ChatGPT na ito? Anong ginagawa na ito? Okay? Anong ginagawa nito sa social media? Purihin ng purihin si Marcos. At siraan ng siraan si VP Sara. Sounds familiar? Parang impeachment. Parang si Tambaluslos. Parang yung mga ibang congressman na bata ni Tambaluslos. Di ba? Parang mga kakampi ni BBM. Pero ito po titingnan natin. Ako, kahit ito po ay pinopondohan at ito ay pakana ng isang bilyonaryong negosyante at hindi naman directly si Marcos, ako hindi naniniwala na walang motibo si Marcos na tanggalin, na ipatanggal si VP Sara. Bakit? Kasi tingnan nyo, bakit gagawin ito ng isang bilyonaryo? Hindi po gawain ito ng isang mayamang tao. Ibig sabihin, meron siyang agenda. At yung agendang niyang yun ay para maging malakas kay Marcos. Hindi po ito gawain ng isang tambay na walang magawa sa buhay. Iba po ang motibo, iba po ang pamumuhay ng mga bilyonaryo. Hindi mag-aaksaya ng panahon yan sa tsismisan. Pag gumalaw ang mga bilyonaryo, siyempre ang utak niyan ay utak negosyante. Hindi ka naman magiging bilyonaryo kung ikaw ay simpleng empleyado lang. So magaling ito sa pera. Magaling to sa negosyo. So in short, hindi ako naniniwala na hindi kinatutuwa ni Marcos itong paninira nitong ChatGPT na sinasabi kay VP Sara. Kaya ito ginagawa ng bilyonaryo na yan, itong illegal na yan, dahil ikinatutuwa ni Marcos na siya ay pinupuri at ikinatutuwa ni Marcos na sinisiraan si VP Sara. Anong purpose nun? Ba't kailangan mo yun? Tapos may impeachment? Ano pang iisipin ng taong bayan dyan? Masisisi mo ba kung ang taong bayan, ang iniisip nila, ang talagang nasa likod ng impeachment ni VP Sara ay si Bongbong? Na itong si Bongbong, insecure kay VP Sara, na ito si Bongbong, ito si BBM, gustong ipatanggal si VP Sara. Sa report ng OpenAI na may pamagat na disrupting malicious uses of AI, sinabi nito na may ChatGPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volumes. Ang mga nasabing comment, posted daw on TikTok and Facebook. Yan, mag-iingat kayo, di ba? Tinatranslate siguro sa Tagalog o nagpapatulong kay ChatGPT, paano pupurihin si Marcos, paano sisiraan si VP Sara, na-booking. May gumagamit. Di ba? Kaya mag-iingat po tayo doon sa mga trolls. Makikita mo naman yan, susugod yan sa Facebook. Ako, basang-basa ko na yan. I-click nyo. Walang muka. O kung may muka, bagong gawa yung Facebook. O kaya, nakalock yung profile. Yan ang mga troll army lang yan. Mga bayad yan.
Hindi totoo. Kaya ako gusto nyo makadinig ng tunay na balita at tunay na komentaryo, doon po kayo sa mga vloggers na talagang lehitimong matagal na nagba-vlog, lalo-lalo na yung mga kitang muka. Regardless, hindi po tayo nagiging dito, bias. Yung mga, kahit fake news yung mga pula, pakinggan ninyo. Yung mga pink, kung kayo mga pinklawan, pakinggan ninyo. At least yung legit. Totoong tao. Matagal na. Hindi lang gumawa ng account para pagkakitaan. Alam nyo, sabihin ko sa inyo, okay? May mga kakilala akong mga vloggers na sinasabi, hindi ko na lang sila papangalanan, masisira sila. Sasabihin nila sa akin, Coach Oli, pasensya na ha, trabaho lang. Kailangan kong banatan si VP Sara. No? Pero sa vlog ko, okay lang. Pero yun, maraming account. Di ba? Ginagawa yan. Tumitira. Kaya ako, titingnan nyo muna kung yung account nila, lagi yan, bagong gawa. Kasi meron talagang ganong gumagawa lang ng account, handle ng ibang vloggers, para walang muka, at kung saan sila sumasahod na politiko, pupurihin nila, at sinong kaaway na politiko nung nagsasahod sa kanila, sisiraan. Gawain po yan. Mag-iingat po tayo sa bagong gawa. At nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos camps. Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense, na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya, ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tanco. Hindi ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan itong channel ng bilyonaryo. Okay? O mas kilala bilang Jager Tanco. Kilala rin si Tanco bilang pinakabatang board member ng Philippines First Insurance Company Incorporated. Naupo siya noong 2016. Siya rin ang president at CEO ng Maestro Holdings, Philippine Life Financial Assurance Corporation at PhilCare. Kasalukuyan din siyang kasapi ng Board of Directors ng STI Education System Holdings bilang Vice President for Investor Relations. Ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang ChatGPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang reply sa mga nasabing post. Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na Ayan, isa pang style yan. Ha? Hindi kasi marunong mag-isip tong mga to. So, may ganyan lang. Sara, bakit di ka nagreklamo nun? Ang dami mong excuses. Fake news yan. Coach Oli, bayaran ka. Ganon. Yung mga ganyan lang. Banateros, ganito kayo, ganyan. Ano lang, maiiksing phrases lang. Yan. Tapos pag clinic nyo, kaduda-duda yung page. Ayon sa proposed themes. ChatGPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang 5 TikTok channel na pinopromote daw ang Pangulong Marcos. Tinawag ng OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. Nagsimula raw mag-post ang 5 TikTok account na ito nitong mid-February. Sa Facebook naman, ang mga comment na mula sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report ng iba't ibang news outlet. Posted din daw ito sa mga kagagawa lamang na Facebook account. Yan, yung sinasabi ko. Okay? Ingat po kayo sa mga kagagawa lang na Facebook account. At madalas ay wala pang online friends. Ilan sa mga comment Walang online friends, nakalak ang profile. ito
patama o parinig kay VP Sara. Dahil dito, mas umiigting pa raw ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Wala pang komento o reaksyon ang Common Sense tungkol sa report ng OpenAI na unang nilabas noong June 5. Para sa Ito lang, simple lang to. Marcos, kung wala kang kinalaman dito, this is the time na sumagot si Claire. Huwag niyo pong deadmahin tong report na ito. Kasi matindi ito. Ha? Ibig sabihin, humihina ka na Marcos, kaya kayo pumupunta dito sa mga ganitong troll army. At lumalakas talaga ang Duterte, specifically si BP Sara, kaya nga meron kayong ganitong klase. Kahit involved ka or hindi ka involved, gusto naming marinig kung maaari ikaw mismo. Kung maaari nga hindi ka tumago sa palda ni Claire. But alam naman natin, tatago ka sa palda ni Claire. So, sige na, pa-explain mo kay Claire. Kung hindi nyo gusto to at wala kayong kinalaman dito sa troll army na yan, ipaliwanag ni Claire. Kasi lumalabas dito, bintang kayo ng bintang sa mga Duterte vloggers na fake news peddlers, yung pala kayo naman pala. Yung pinupunan nyo, ang puwing sa mata namin, yung pala, puno ang nasa mata ninyo. Kung hindi nyo kayang ipaliwanag to, at dededmahin nyo lang, mga ipokrito kayo. Kayong mag-amo, ipokrito.